Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayong araw po ang resulta ng bar exam. So binabati ko po lahat ng mga nag-take at pumasa ng bar exam ngayong araw. So God bless po sa inyo at gamitin po ninyo yung inyong propesyon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, ayan, congratulations sa mga bago nating mga lawyers. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa pananalangin, 7 postures of prayer. So, panglima na po tayo, praying with conviction. Now, pag sinabi natin conviction, ito yung talagang merong resolve sa ating puso. Ramdam na ramdam natin, merong sincerity. Nananalangin talaga tayo na bawat sinasabi ng ating bibig, ramdam natin, totoong-totoo at sinasabi natin sa Diyos yon. That's praying with conviction. Now, marami po tayong matututunan sa buhay po ni Prophet Daniel at ito po yung tatalakayin natin. By the way, si Prophet Daniel, siya ay isang politiko nung unang panahon at siya ay nagsilbi sa mga pinakamatataas na hari, o baga pinakamatataas na posisyon, kagaya ng mga hari ng Babylon, Medo-Persia, etc. etc. So, napakataas ng posisyon ni Prophet Daniel. At siya yung pinagkakatiwalaan ng mga hari kagaya ni Nebuchadnezzar. Kasi po siya yung siya yung tapat sa Diyos. Hindi siya naglilingkod kay Nebuchadnezzar, hindi siya naglilingkod kay Darius at sa iba pang mga hari. Ang totoong pinaglilingkuran niya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So meron siyang boss doon sa langit. Kaya pinagbubuti niya lahat ng kanyang ginagawa. Now, dahil mabuting tao to si Daniel at pinagkakatiwalaan siya ng marami, ng mga pinuno niya, maraming mga tao na iinggit sa kanya. So, there was a time under Persia, Medo-Persia, etong si Prophet Daniel, kinainggitan ng mga, ang tawag nila satraps, mga governors, 120 provinces, 120 governors, no? Yun yung hinahawakan niya under his authority. Tapos meron pa siyang kapwa administrators. So yung mga yun, kiniinggitan siya. Kasi nga, sa kanya pinagkakatiwala yung kaharian. At pagkatapos nun, yung mga tao sa ilalim niya, hindi makapangurap. Ang hirap maging corrupt sa ilalim ng isang matuwid na pinuno, kagaya ni Prophet Daniel. And because of that, yung mga tao sa ilalim niya, nagpulong-pulong at naghahanap sila ng kaparaanan para pabagsakin si Prophet Daniel. Now, itong mga taong ito, nakita nila na si Prophet Daniel, tapat, laging nananalangin sa Diyos. Consistent yung prayer life niya. At ito yung ginamit nila na, kumbaga, frame up nila si Prophet Daniel para talaga pabagsakin siya. So, kinausap nila yung hari, si Haring Dario, at sinabi nila dun sa hari, mahal na hari, dapat walang nananalangin sa kahit kaninong Diyos for the next 30 days. Pag merong nanalangin, itapon yan sa kulungan ng leon. So that was yung plan nila, no? And then, inilagdaan ng hari yon. Okay, approve. Etong si Daniel, tapat pa rin talaga sa Panginoon. Wala siyang pakialam dun sa mga hari na yon. Basta tapat siya, naglilingkod sa tunay na Diyos. Dito po sa Daniel chapter 6 verse 10, nung right at the moment na natuklasan niya na merong nilagdaan yung hari na ipapatapon sa kulungan ng leon, yung sasamba o mananalangin sa kahit kaninong Diyos. At that point in time, ito po yung sinabi. Verse 10 ng Daniel chapter 6, now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Walang nagbago. Nananalangin pa rin siya. Nakabukas pa yung pinto. Nakikita pa ng mga tao. So, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Pag nananalangin kasi sila, nakaharap sa Jerusalem. Para yung mga Muslim, no, pag nananalangin, nakaharap sa Mecca. Sila nakaharap sa Jerusalem. And during this time, malayo si Prophet Daniel kasi binihag sila napunta sila sa ibang kaharian. So nananalangin siya, nakaharap siya sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nananalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos.
3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So yung kinaugalian ni Daniel, hindi na bago. Kahit na name up siya, kahit na against all the people around him, kahit na ito yung ikapapahamak niya. Now, ito po yung ating teaching ngayong araw. Number 1, conviction is a strong belief that God answers prayers. Yung conviction po, pag sinabi natin conviction, ito yung matinding paniniwala na kahit salungat sa maraming tao, gagawin mo pa rin kasi conviction mo to. Now, conviction is a strong belief that God answers prayers. Na meron talagang Diyos kang nilalapitan. At kapag nakikipag-usap ka doon sa Diyos na yun, alam mo, nasasagot siya sa iyong mga panalangin. Now, ito si Prophet Daniel, kung wala itong matibay na conviction na merong Diyos na nakikinig sa kanya at sumasagot sa kanyang panalangin, hindi niya kailangang manalangin pa. After all, ikapapahamak niya yun eh. After all, yun yung magiging sanhi para itapon siya sa kulungan ng mga leon. So, dito po matututunan natin yung conviction. Ito ay strong belief. Ito ay matibay na paniniwala sa Diyos. Na kahit anong mangyari, wala kang pakialam sa mga tao. Pakialam ko lang yung Diyos. Wala kang pakialam sa sasabihin nila. Ang pakialam ko lang yung Diyos. Wala kang pakialam kung anong mangyayari sa akin. Ang pakialam ko lang yung Diyos. Conviction is a strong belief that God answers prayers. Merong Diyos na kapag nilapitan ko siya, sasagot siya sa aking mga panalangin. Pag sinabi ko, Panginoon, protectionan niyo po ako, pro-protectionan niya ako, kahit sa kaninong tao, sa kahit kaninong mga leon. Number 2 po, conviction motivates a person to pray consistently. Kapag meron kang conviction, that will cause you to pray consistently. Meron kang matibay na paniniwala sa Diyos, meron kang conviction na merong Diyos na kasama mo araw-araw, na siyang sumasaklolo sa iyo, na siyang tumutulong sa iyo, talagang magmo-motivate yan sa iyo na laging manalangin. Laging dumulog sa Diyos. So ito po si Prophet Daniel, consistent, 3 times a day. 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. Meron na pala siyang nakaugalian. Kaya yung panalangin po, yung buhay pananalangin, kinakaugalian yan. Ibig sabihin, habit. Ginagawa talaga natin araw-araw. So pagkausap natin yung Diyos, kung kausap natin si Lord ngayon, bukas uli, kung ang habit mo ay every 5 a.m., then do it every 5 a.m. Meron kang habit na, or prayer habit na, kinakatagpo mo si Lord sa oras na yon, no? So, pwede ang alas 5 ng umaga, pwedeng tanghali, pwedeng gabi, pwedeng umaga, tanghali, gabi, parang si Prophet Daniel, 3 times a day. Ang mahalaga po nito, meron tayong daily encounter with the Lord. At yung conviction po, it motivates us to pray consistently. Kung meron kang matibay na paniniwala sa Diyos, magmo-motivate sa iyan. It will cause you to pray consistently. And number 3 po, conviction is rooted in a deep relationship with God. Yung conviction po, nag-uugat ito sa malalim na relasyon sa Diyos. Kaya po pag malalim yung relasyon sa Diyos, yung conviction mo rin titibay. Kasi po, ano yan eh, pag sinabi nating conviction, ano to eh, yung kahit na against all people, lalo na sa mga nasa gobyerno, no, kagaya ni Prophet Daniel. Sipin niyo po yung pagka-frame up sa kanya, ang kapalit buhay niya. Taong matuwid dito si Prophet Daniel. Kaaway niya lahat ng mga governors. Kasi nga, corrupt yung mga governors eh. Corrupt yung mga administrators. Sila nasa authority ni Prophet Daniel, di sila makapangurap. Pero ang tibay ng conviction niya. Yung conviction kasi, ito yung ginagawa mo kung ano yung tama. Kahit na sa tingin ng iba, KJ ka, killjoy, ang pangit mong kasama, di ka masayang kasama, kahit na kaaway ka ng lahat, you're still doing what is right. Kasi conviction mo yun, naniniwala ka sa Diyos, you believe in God, and you're still doing what is right. Nangyayari po yan kapag meron tayong malalim na relasyon sa Diyos. Kapag ang relasyon natin na malalim ay sa tao, magko-compromise tayo. Isipin natin, kapatid natin yan. Isipin natin, kakilala natin yan. Kaibigan ng kaibigan ko yan. Sige na, pagbigyan mo na. Mangurap yan under your authority. Sige na, okay lang yan. Kumpadre naman yan. So, kung ang relasyon mo sa tao, talagang magkakasala ka. Pero ang malalim na relasyon na meron ka sa Diyos, gagawin mo kung ano yung tama.
So, parte po ng conviction yan. Conviction is rooted in a deep relationship with God. Now, marami pong tayo matututunan sa Daniel chapter 6. At basahin po natin ito, yung isang buong chapter. Makikita natin, kahit 10 points pwede, no? Yung conviction pala, merong vindication sa huli. Yung right conviction, merong vindication sa huli. Kasi niligtas siya ng Diyos at tama yung kanyang pinanampalatayahan. Now, ano po yung mga applications natin? Number 1, pray with a strong sense of God's presence. Pag nananalangin tayo, meron tayong strong sense. Yung nasi-sense natin, alam talaga natin na Lord, yung presensya mo naririto. So I don't care about people watching me. Kagaya ng mga satraps and yung mga governors, administrators tumitingin sa kanya para pabagsakin siya. Para kay Prophet Daniel, I don't care. Nakabukas pa rin yung bintana. Nakatingin na sa kanya yung mga accusers niya, no? Pero ang pakialam lang ni Prophet Daniel yung presensya ng Diyos. Pray with a strong sense of God's presence. So pag dumudulog tayo sa panalangin, isipin natin, pumapasok tayo dun sa throne room of God with confidence, no? Because we come before God in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya talaga aabot ka talaga dun sa throne room of God dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2 po, pray with conviction in every word you say. Pag tayo po yung nananalangin, may conviction lahat ng sinasabi natin. Kasi po, pwede naman tayong manalangin na puro satsat lang ng satsat. Laway lang yung, kumbaga, laway lang puhunan. Pwede naman tayong nananalangin na just uttering words and babbling. Pwede namang memorize lang natin yung ating panalangin. Hindi naman na galing na sa puso. Pwede naman yon, no? Pero hindi po yun doon natutuwa ang Diyos. Ang natutuwa ang Diyos yung panalangin na may conviction. Na bawat sinasabi mo, Panginoon, I need you. Lord, I worship you. Talagang minimin mo. Talagang bukal, taos sa puso yung sinasabi mo. That's praying with conviction. Don't say something that you don't mean. Pagkausap mo si Lord, sabihin mo talaga bukas, galing talaga sa puso, Lord, I love you, Lord. I worship you, Lord. I honor you, Lord. It is my desire to know you, Lord. So pray with conviction in every word you say. Sa lahat po ng sasabihin natin sa panalangin, talagang hindi lang galing sa bibig, hindi lang galing sa isip, kung talagang galing talaga sa ating puso. At dyan po natutuwa ang Lord, no? Yung panalangin natin, nagmumula talaga sa ating puso. Number 3 po, pray with a consistent pursuit of intimacy with God. Manalangin po tayo na merong intensyon na mapalapit sa Diyos. Manalangin po tayo na merong consistent, ibig sabihin tuloy-tuloy na pursuit, you're pursuing God, na talagang gusto mo na makilala pa siya, gusto mo na maging intimate with Him. Para po yan sa buhay mag-asawa or sa nagliligawan. Gusto mong makasama yung tao kasi gusto mong makabanding siya, gusto mong mas makilala pa siya. Consistently, no? Araw-araw. Ganon din po sa ating Panginoon. Pray with a consistent pursuit of intimacy with God. Nananalangin tayo with the intention to know God, to really know Him, and to be intimate with Him. Alam niyo po, sa lahat ng uri ng relasyon, sa Diyos lamang tayo pwedeng magkaroon ng this is the most intimate relationship we can ever have. Bakit po? Kasi yung Diyos ay Espiritu. Mas malapit pa siya sa iyo kaysa sa kahit kaninong tao. So pray with a consistent pursuit of intimacy with God. At pag meron po tayong intimacy sa Panginoon, talagang lahat ng mga bibitawan nating mga salita, galing talaga sa puso, may conviction. Nawa tayong lahat ay lumago sa ating relasyon sa ating Diyos, mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, lalo-lalo na sa pamagitan ng ating pananalangin. Yan yung pinaka-date natin with the Lord. Now, para po sa ating discussion, why should we pray with conviction instead of merely uttering words? Samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, thank you for the privilege of prayer. Help me to approach you with unwavering conviction, trusting that you hear and answer according to your perfect will. Strengthen my belief that you are always near, guiding me as I seek your presence daily.
Let my prayers flow from a heart that truly knows and loves you. Teach me to pray with confidence, consistency, and intimacy, growing closer to you with every moment spent in your presence. May my faith deepen and my words reflect my trust in your goodness and power. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na katuwang natin at kasama dito sa ating daily devotions. Maraming salamat po sa inyo at matatapos na po natin yung ating 365 para sa taong ito. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate po yung inyong mga comments. At magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotion.